Tonight, the United States is vowing to keep striking Houthi rebels in Yemen. Kumusta mga kasaliksik? Kamakailan lamang, naging usap-usapan ang isang record na pagkilos ng Estados Unidos upang lalo pang palakasin ang kanilang presensyang militar sa gitnang silangan. Ang dahilan ng kakaibang kilos na ito ay walang iba kundi ang patuloy na tumitinding tensyon sa rehiyon, partikular na laban sa mga grupong sinusuportahan ng bansang Iran, gaya ng mga Houthi sa bansang Yemen. Ang malaking deployment na ito ay nagpapakita ng malinaw na mensahe mula sa Amerika sa gitna ng mainit na sitwasyong pangseguridad na umiiral ngayon sa rehiyong ito. Sa isang hindi pangkaraniwang hakbang, nagpadala ang Amerika ng iba't ibang uri ng sandatang pandigma, kabilang na ang mga makabagong fighter jets, stealth bombers, at air defense systems. Ang ganitong kalawak na paggalaw ng tropa ay napakalaking hakbang na talaga namang bumago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga kagamitang militar na ito ay inilagay sa mga estratehikong posisyon upang tugunan ang anumang potensyal na banta na maaaring manggaling mula sa Iran at sa mga kaalyado nitong mga armadong grupo, na siyang paulit-ulit na nagpapakita ng agresibong aksyon laban sa mga sibilyang barkong dumadaan sa karagatan ng Red Sea. Ayon sa mga naitalang ulat, noong Marso pa lamang ay umabot na sa 140 heavy transport aircraft mula sa iba't ibang pangunahing base militar ng Estados Unidos ang dumating sa mga mahahalagang bansang kaalyado ng US sa gitnang silangan. Ilan dito ay ang mga bansang Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, at Jordan. Ang ganitong lawak ng pagpapadala ng mga kargamento ay walang katumbas sa mga naunang deployment sa nakaraang mga dekada at nagpapakita ng matibay na determinasyon ng Amerika na huwag hayaang lumala pa ang tensyon sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing sandatang ipinadala ng Estados Unidos ay ang napakabagong mga stealth fighter jets na kilala bilang F-35. Kilala sa buong mundo bilang isa sa mga pinakamodernong 5th generation fighter aircraft, ang F-35 ay nagtataglay ng pambihirang stealth capability at mga high-tech na sensor na kayang kumilala, sumubaybay, at tumarget kahit nasa napakalalayong distansya. Partikular na ipinadala ang mga eroplanong ito sa bansang Jordan, na siyang isa sa mga bansang nasa estratehikong lokasyon, upang mas lalong mapalapit ang puwersa ng US sa mga lugar na madalas na inaatake ng mga Houthis. Malinaw na layunin ng pagkakalagay ng mga advanced fighter jets na ito na pigilan ang patuloy na mga pag-atake ng mga Houthis sa mga barkong pangkalakala na dumaraan sa Red Sea at bigyan ng matinding babala ang bansang Iran hinggil sa kanilang pagpapadala ng suporta sa grupong ito. Bukod pa rito, kapansin-pansin din ang pagsasagawa ng deployment ng 6 na B-2 stealth bombers ng Amerika sa isang base militar sa Diego Garcia, isang maliit ngunit estratehikong isla sa Indian Ocean. Ito ay napakahalaga dahil halos kalahati na ito ng kabuuang bilang ng mga mission-capable na B-2 bombers na mayroon ang United States Air Force sa kasalukuyan. Hindi karaniwang ipinapadala ng sabay-sabay ang ganitong karaming stealth bombers sa iisang rehiyon lamang. Kaya naman malinaw na indikasyon ito na seryoso at matibay ang hangarin ng Estados Unidos na panatilihin ang kontrol at pigilan ang anumang plano ng mga grupong radikal at armadong proxies ng Iran. Hindi natapos sa mga eroplano at stealth bombers ang aksyon ng Estados Unidos. Sa katunayan, naging bahagi din ng malawakang pagkilos na ito ang pagpapadala ng dagdag na mga air defense system upang palakasin pa lalo ang kanilang depensa laban sa anumang banta mula sa himpapawid. Partikular dito ay ang 2 baterya ng sikat na Patriot missile system na dating nakatalaga sa South Korea na inilipat upang palakasin ang air defense capabilities sa gitnang silangan. Bukod sa mga Patriot batteries, ipinadala rin ng US ang isa pang napakalakas at modernong air defense platform
na kilala bilang Terminal High Altitude Area Defense o TAAD. Ang TAAD ay may kapasidad na tumarget ng mga ballistic missiles na maaaring gamitin ng mga kaaway upang atakihin ang mga base militar at mga lungsod. Malinaw ang layunin ng deployment na ito, ang panatilihin ng kontrol at seguridad sa rehiyon na matagal ng sentro ng mga hidwaan at digmaan. Sa harap ng nag-iinit na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, pati na rin sa mga grupong radikal na gaya ng mga Houthi, ipinapakita ng Estados Unidos na hindi sila nagbibiro sa pagtugon sa anumang banta na maaaring makasira sa pandaigdigang kalakalan at kapayapaan sa gitnang silangan. Dahil dito, lubhang mahalaga ang mga naging hakbang ng US sa pamamagitan ng napakalawak at di karaniwang paggalaw ng mga sandata at tauhan nito sa rehiyon. Sa kabuuan, makikita sa hakbang na ito ng Estados Unidos ang seryosong pagtugon nila sa umiinit na tensyon sa gitnang silangan. Mula sa record na dami ng heavy transport aircraft na kanilang ipinadala hanggang sa mga makabagong F-35 stealth fighters, 6 na B-2 stealth bombers, at mga mahahalagang air defense platforms gaya ng Patriot at TAAD missile systems, malinaw ang mensahe ng Estados Unidos sa buong mundo. Handa silang ipagtanggol ang kanilang interes at panatilihin ang kaayusan sa isa sa mga pinakamainit na rehiyon sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling palaisipan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga kalabang puwersa sa rehiyon at kung anong direksyon ang tutunguhin ng tensyong ito sa mga susunod na buwan. Sa gitna ng matinding pagpapalawak ng presensya ng Estados Unidos sa gitnang silangan, lalo pang pinatindi ang kanilang kampanya laban sa mga Houthi sa Yemen sa pamamagitan ng sunod-sunod na airstrikes mula sa kanilang mga barkong pandigma. Naging sentro ng malawakang operasyong ito ang USS Carl Vinson, isang malakas na aircraft carrier na nagsilbing mobile base upang ilunsad ang napakaraming atake gamit ang FA-18 Super Hornet, isa sa mga pinaka-epektibong multi-role fighter jets na ginagamit ng US Navy. Sa pagsisimula pa lamang ng kampanyang ito, agad na naging malinaw ang intensyon ng US na pahinain at tuluyang wasakin ang kakayahan ng mga Houthi na maglunsad ng kanilang mga pag-atake mula sa lupa patungo sa mga barkong pangkalakalan. Sa loob lamang ng 2 linggo, higit 100 mga pangunahing military command posts, imbakan ng armas, mga missile launch sites, at maging mga leader ng mga Houthi ang direktang tinamaan ng mga airstrike na inilunsad mula sa FA-18 Super Hornet. Hindi biro ang naging epekto nito sapagkat ang ganitong lawak ng pinsala sa infrastrukturang militar ng Houthi ay isa sa pinakamalaki mula nang magsimula ang hidwaan ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, sa kabila ng matinding mga pag-atake, nananatiling matigas ang paninindigan ng grupong Houthi at hindi pa rin nila itinitigil ang kanilang mga operasyon. Patuloy silang naglulunsad ng missile at drone attacks sa mga komersyal na barko na dumaraan sa Red Sea, isang mahalagang ruta na dinadaanan ng mga produkto at langis mula gitnang silangan patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng malaking banta hindi lamang sa ekonomiya ng rehiyon, kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakalan. Dahil dito, patuloy na umaapela ang mga bansang kaalyado ng US na tuluyang resolbahin ang banta ng mga Houthi na siyang suportado naman ng Iran. Bilang sagot sa patuloy na agresibong kilos ng Houthi, naging matigas at malinaw ang babala mula sa dating Pangulong Donald Trump. Mariin niyang binigyang diin na hindi titigil ang Estados Unidos hanggat hindi natatapos ang mga pag-atake ng Houthi sa mga inosenteng barkong pangkalakalan. Para kay Trump, simple lamang ang kondisyon. Ang pag-atake ng Amerika ay hindi hihinto hanggang hindi tumitigil ang mga Houthi sa kanilang mga kilos na nakakasira sa katatagan at kapayapaan ng rehiyon. Sa kanyang naging pahayag sa kanyang Truth Social account,
ipinakita niya ang kanyang determinasyon sa pagsasabing nagsisimula pa lamang ang tunay na sakit na maaaring maranasan ng mga Houthi at ng kanilang mga sponsor sa Iran kung patuloy nilang babaliwalain ang babalang ito. Bilang dagdag na hakbang upang lalo pang mapalakas ang kanilang mga operasyon laban sa mga Houthi, ipinadala rin ng Pentagon ang ilan sa mga pinakamabisang ground attack aircraft nila sa rehiyon, ang sikat na A-10 Warthog. Kilala bilang malakas at napakabisang aircraft para sa malapitang suporta sa mga ground forces, ang A-10 Warthog ay may kakayahang magsagawa ng mabababang paglipad at tukuyin ng eksakto ang mga target na kailangang wasakin. Sa pamamagitan nito, naging mas epektibo at mas tumpak ang pag-target ng Estados Unidos sa mga puwersa ng Houthi, lalo na sa mga lugar na mahirap maabot ng iba pang aircraft. Ang paggamit sa atin ay malinaw na indikasyon ng hangarin ng US na sirain ang kakayahan ng Houthi na patuloy na mag-operate ng malaya at walang takot sa Yemen. Bagaman matindi na ang naging pinsala sa mga kagamitan at liderato ng mga Houthi, nananatili pa ring hamon ang ganap na pagpapahinto sa kanilang mga aksyon. Sa katunayan, pinatunayan ng mga Houthi na sila ay isa sa pinakamahirap na kalaban ng US sa gitnang silangan, sa kabila ng malawakang atake mula sa himpapawid. Patuloy silang nag-a-adjust ng mga taktika at lumilipat sa mga lugar na mahirap maabot upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng kanilang mga infrastruktura. Dahil dito, kinakailangan pang lalong paigtingin ng Amerika ang kanilang mga aksyon upang matiyak na hindi na magiging banta ang grupong ito sa seguridad ng rehiyon at sa pandaigdigang kalakalan. Ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ng Houthi sa mga barko ay patuloy na nagbibigay katwiran sa Amerika upang lalo pang paigtingin ang kanilang kampanya laban dito. Sa kabila ng mga pagkondena mula sa ilang bansa at grupo tungkol sa lawak at epekto ng operasyong militar ng Estados Unidos sa Yemen, nananatiling matatag ang Amerika sa kanilang posisyon na tanging ang malawakang atake lamang ang makakapigil sa mga radikal na grupo na gaya ng mga Houthi. Ang determinasyong ito ay suportado rin ng kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan na nagnanais na muling makamit ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon na matagal ng biktima ng digmaan at hidwaan. Habang patuloy ang paglipas ng mga araw, nananatiling tanong kung hanggang kailan tatagal ang kampanyang ito at kung magtatagumpay ba ang mga hakbang na ginagawa ng Estados Unidos upang wakasan ang banta ng mga Houthis sa rehiyon. Isa lamang ang malinaw sa ngayon, hindi titigil ang Amerika hanggat mayroong patuloy na banta mula sa Yemen at handa silang gamitin ang lahat ng kanilang lakas militar upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga interes at ng pandaigdigang komunidad, kasabay ng patuloy na matinding kampanya ng Amerika laban sa mga Houthi. Lalong tumindi rin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ang bansang pinaniniwalaang nagbibigay ng suporta sa rebeldeng grupo sa Yemen. Dahil dito, naging matapang at tuwiran ang naging babala ng dating Pangulong Donald Trump sa pamunuan ng Iran. Sa isang matinding ultimatum, iginiit ni Trump na kailangang agarang itigil ng Iran ang anumang uri ng suporta sa mga Houthi. Kung hindi ito susundin ng Iran, malinaw ang babala ni Trump na haharap ang bansang ito sa napakalawak at matinding retaliation mula sa Estados Unidos. Sa ganitong babala, walang anumang bahid ng alinlangan na handang gamitin ng Amerika ang buong lakas ng kanyang militar upang tiyaking susunod ang Iran sa inilatag nitong kondisyon. Bukod dito, ipinaliwanag din ng kasalukuyang Secretary of Defense na si Pete Hegseth ang tunay na layunin ng malawakang pagpapadala ng mga kagamitang militar sa gitnang silangan. Ayon kay Hegseth, hindi lamang simpleng operasyong militar ang isinasagawa ngayon ng Amerika, kundi malinaw na babala at pagpapakita ng puwersa sa Iran, ang pangunahing taga-suporta at financier ng grupong Houthi. Hindi lingid sa kaalaman ng US na karamihan sa mga armas,
teknolohiya at pondo ng mga Houthi ay direktang nanggagaling mula sa Tehran. Kaya naman naging prioridad ng Pentagon na tapusin ang impluwensya at suporta ng Iran sa Yemen upang ganap na mapigilan ang grupong ito sa kanilang agresibong pagkilos. Isa sa mga malinaw na halimbawa ng babalang ito ay ang pagpapadala ng Amerika ng mga advanced F-35 stealth fighter jets sa Jordan. Itinuturing ng Pentagon ang hakbang na ito bilang isang renewed warning laban sa Iran at sa mga proxies nitong grupong armado. Kilala sa buong mundo bilang pinaka-advanced na 5th generation stealth fighter, ang F-35 ay simbolo ng technological superiority at lakas ng hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ng direktang deployment nito, malapit sa teritoryong kinokontrol ng mga grupong suportado ng Iran, ipinararating ng Amerika ang malinaw na mensahe na hindi nila hahayaang lumawak pa ang impluwensya ng Tehran, lalo na kung patuloy nitong gagamitin ang mga grupong gaya ng mga Houthi upang gambalain ang pandaigdigang kalakalan at seguridad sa rehiyon. Bukod pa rito, naging matapang at matalim ang naging pahayag mismo ni Trump sa kanyang Truth Social post, kung saan tahasan niyang sinabi na nagsisimula pa lamang ang tunay na sakit na mararamdaman ng Iran at mga grupong kaalyado nito kung hindi sila titigil sa kanilang agresibong pagkilos. Hindi lamang ito simpleng retorika, sapagkat malinaw sa naging pagkilos ng Estados Unidos sa rehiyon na handa talaga silang gawin ang anumang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng pandaigdigang kalakalan. Para kay Trump, hindi sapat ang paulit-ulit na babala lamang. Kinakailangang ipakita ng Amerika ang determinasyon at katapangan na tumugon gamit ang aktwal na lakas militar upang maunawaan ng Iran ang bigat ng sitwasyon. Kaugnay nito, patuloy namang nililinaw ng US Department of Defense na handa silang gumawa ng decisive action sa kahit anumang oras upang protektahan ang kanilang mga tauhan, pasilidad at interes sa gitnang silangan mula sa anumang banta o panganib mula sa Iran at mga kaalyado nitong armadong grupo. Ang terminong decisive action ay indikasyon ng kahandaang militar na gamitin ang pinakamataas na antas ng puwersa upang labanan ang anumang banta laban sa Amerika o sa kanilang mga kaalyado. Sa kontekstong ito, maliwanag na handang maglunsad ang Estados Unidos ng napakalawak na operasyong militar kung hindi susunod ang Iran sa ibinigay na ultimatum. Higit pa sa simpleng military exercises o deployment ng armas, ang mga hakbang ng Estados Unidos sa rehiyon ay bahagi ng isang malawak at sistematikong estratehiya upang mabawasan ang impluwensya ng Iran sa gitnang silangan. Ang patuloy na pag-atake ng mga Houthi sa mga barko sa Red Sea ay hindi lamang simpleng problema ng seguridad. Simbolo ito ng mas malawak na labanan para sa kontrol at impluwensya sa rehiyon, kung saan ang Estados Unidos at Iran ang mga pangunahing katunggali. Kaya naman, nagiging kritikal ang ganap na pagtugon ng Amerika sa isyong ito bilang paraan ng pagtiyak sa katatagan ng pandaigdigang kalakalan at politika. Habang tumatagal ang tensyon at nagiging mas komplikado ang sitwasyon, marami ang nagtatanong kung hanggang saan kaya aabot ang iringan na ito. Walang dudang nakahanda ang Estados Unidos na gamitin ang lahat ng kanilang lakas militar upang ipakita sa Iran na hindi biro ang kanilang banta at na ang suporta sa mga Houthi ay may malinaw at mabigat na kapalit. Sa kabilang banda naman, nananatiling matatag ang paninindigan ng Iran, na patuloy na sinasabing wala silang direktang kinalaman sa mga aksyon ng mga grupong ito. Sa huli, malinaw ang mensaheng ipinapadala ng Amerika sa buong mundo. Hanggat patuloy ang banta mula sa Iran at sa mga grupong sinusuportahan nito, handa silang gawin ang lahat upang pigilan ito, kahit na humantong pa ito sa isang mas malawak at mas mapanganib na sagupaan sa rehiyon.